Ano ang dapat gawin pag nasa flowering and fruiting stage na ang ating mga tanim? Coming up. May dalawang stages po ang mga halaman, vegetative stage at flowering and fruiting stage. Pag sinabi nating vegetative stage, magmula po mag-germinate yung buto hanggang sa bago siya magbulaklak. Yan po yung vegetative stage. Diyan natin makikita na lumalaki yung ating tanim, kumakapal yung mga dahon, lumalago yung kanyang ugat. Pero once na nagsimula na po siyang magbulaklak, yan po yung palatandaan na nasa flowering and fruiting stage na siya. So ngayon, yan po yung ating pag-uusapan. Ituturo ko sa inyo kung paano natin paghahandaan yung stage na to para dumami yung bulaklak at dumami yung bunga ng ating tanim. Lumalabas po yung bunga ng ating tanim pag na-pollinate yung mga bulaklak. So yung bulaklak po yung una nating iingatan na wag masira at wag siyang mabasa ng ulan, lalo na po yung mga bagong sibol. So bakit hindi siya pwedeng mabasa? Kasi nandyan po yung mga pollen na kailangan ng mga bulaklak para mabuo at maging bunga. Pag yan ay nasira, nabasa ng ulan, or nabasa pag nagdidilig tayo, hindi na po mabubuo yung mga bunga. So kailangan po ma-pollinate agad yung mga bagong sibol na bulaklak. Once na na-pollinate siya at naging successful, kahit po mabasa siya ng ulan or mabasa siya ng tubig, mabubuo yung mga bunga. Ito po yung mga paraan kung paano na-pollinate yung mga bulaklak na ating tanim. Pwede yung hangin, pag hinangin po yung ating tanim, or nagalaw yung mga puno ng ating tanim, mabubuo yung mga bulaklak at magiging bunga. Pagka nilipad din po yung mga pollen at napunta doon sa ibang mga bulaklak, nabubuo rin po yung mga bunga. Isa pang paraan kung paano siya napopollinate, dahil po sa mga pollinators tulad ng mga bees, bubuyog, so sila po yung dumadapo doon sa mga bulaklak, sila po yung nakakapaghalo ng mga pollen, kaya nabubuo yung mga bunga. Para dumami po yung mga pollinators, yung mga beneficial insects, pwede po tayong gumawa ng natural insect attractant, yung flower garden. Magtanim po kayo ng iba't ibang klase ng bulaklak, paikot po dun sa inyong garden or ipagsama-sama nyo sa isang lugar para mag-attract po siya ng mga kakampi nating kulisap, mga beneficial insects. Maganda po dyan yung marigold. Yan, nag-a-attract siya ng mga insekto. Tapos yung mga insekto na yun ay predator po ng mga peste. So hindi lang siya nakakatulong mag-pollinate ng mga bulaklak, nakakatulong din siya sa pest management. Isa pang paraan ng pag-pollinate ay yung manual or hand pollination. Meron na po tayong intervention na gagawin para mabuo yung mga bulaklak. So ginagawa po ito kapag mababa yung percentage ng pagbubunga ng ating mga tanim. So kailangan lang natin malaman kung anong klaseng tanim, kasi meron tayong Solanaceous at meron tayong Cucurbits. Sa Solanaceous, tulad po ng sile, talong at kamatis, yung kakailanganin niyang pollen nandun po mismo sa iisang bulaklak. Sa Cucurbits kasi magkaiba po yung bulaklak na lalaki at yung bulaklak na babae. Yung lalaking bulaklak, yan po yung bulaklak na walang bunga. Tapos yung bunga na may bulaklak, yan po yung babaeng bulaklak. Yung pagkukunan ng pollen galing sa lalaki, kailangan mailipat po yun sa babaeng bulaklak. So dito naman sa mga Solanaceous, sa sili, pwede natin siya i-brush. Yan, yung mga bulaklak na yan para mahalo yung pollen at mabuo yung mga bunga. Yan. Pwede po yung maliit na paintbrush, pwede rin po yung cotton buds. Yan po yung manual or hand pollination. Sa kamatis ganun din. Yan, kailangan lang natin i-brush yung mga bagong sibol na bulaklak. Yan, para mabuo yung bunga. Ito pa. Yan. Sa kalamansi, same din siya. Nandun din po yung kakailanganin niya sa iisang bulaklak. So pwede nyo pong i-brush yung bulaklak ng kalamansi. Ngayon kasi walang bulaklak yung tanim ko, kaya hindi ko po mapapakita sa inyo. Dito naman sa talong, ayan, hindi pa siya nagbubuka, kaya hindi ko rin po mapapakita sa inyo. Pero same din,
ibabrush nyo rin yung bulaklak na yon para mabuo yung bunga. So ngayon pag-usapan naman natin yung fertilizer na kailangan ng halaman pag nasa flowering and fruiting stage na siya. So dito po mangailangan yung ating tanim ng mataas po sa potassium. Yung potassium po, nakakatulong yan maliban po sa pagpaparami ng bulaklak at bunga, na-i-improve po nito yung lasa ng ating tanim, napapatamis niya yung mga bunga, lalo na po sa mga fruit bearing trees. So yan po yung kailangan natin ibigay, mataas na potassium content. So kung chemical fertilizer yung gamit niyo, gagamit po kayo dito ng potash, yung 0060. So 0% nitrogen, 0% phosphorus, pero 60% ng potassium, pampabulaklak at pampabunga lang yung potash. Saan naman tayo makakakuha ng mga potassium rich fertilizer? Sa mga balat ng gulay, balat ng prutas, yan, tulad nito, saging na saba, pwede natin siyang gawing banana peel tea, pwede natin siyang gawing fermented fruit juice, yung hinog na saging, ipa-ferment natin kasama ng molasses. Pwede rin yung ginawa nating super fertilizer, yung pinagsama-sama natin na mga dahon, mga hinog na prutas, pati yung seaweeds. Yan. Kasi meron po itong potassium content, yung mga prutas na nilagay natin, pati yung seaweed mismo, may content siya ng potassium. Pwede rin po yung swamp fertilizer. Yan. Basta meron siyang balat ng gulay, balat ng prutas, meron siyang content ng potassium. Makakatulong po yon para bigyan ng sapat na nutrients yung ating tanim at mag-produce siya ng maraming bulaklak at maraming bunga. Isa pang nutrients na mahalaga sa stage na to ay yung calcium. Yung calcium po kasi nakakatulong yan para patibayin yung kapit ng mga bulaklak, hindi siya basta-basta nalalaglag. Tapos ganun din po sa bunga, yan, tumitibay yung kapit. And itong calcium nakakatulong para tumibay yung ating tanim kasi kumakapal po yung cell wall ng mga halaman, kaya hindi po sila basta-basta nagkakasakit. Yung calcium, malaking tulong din yan para labanan po yung tinatawag natin blossom end rot, yung parang paso ng sigarilyo dito sa ilalim ng mga bunga. So kapag may calcium deficiency kasi, madali pong mabulok yung ilalim ng mga bunga. So sabi ko kanina, kumakapal yung cell wall kaya tumitibay yung tanim, pati po yung bunga, kaya hindi po siya basta-basta nasisira pagka sapat po yung calcium na nakukuha ng ating mga halaman. So para po maganda yung tubo ng ating tanim, pwede natin i-combine yung foliar feeding at drenching. Yung foliar feeding, yan po yung pag-i-spray natin ng mga liquid fertilizer sa mga dahon. So tips lang sa pag-spray ng foliar, kailangan po early morning or late afternoon kasi doon po open yung mga stomates sa ilalim ng dahon. Tapos yung pag-spray niyan dapat sa ilalim para tamaan po yung stomates at mag-penetrate agad yung nutrients na binibigay natin. Tapos kailangan po pinaka-mist yung tubig, no? I-set nyo yung sprayer sa pinaka-pino para madaling makapenetrate yung fertilizer. So twice a week po yung pag-apply natin ng foliar fertilizer. Pwede naman araw-araw, walang problema doon, pero masasayang lang kasi yung twice a week ay sasapat na sa pangangailangan ng nutrients sa buong linggo. Tapos sa drenching naman, ayan, dilig nyo lang po sa pinakapuno. Kung swamp fertilizer yung gamit niyo, kahit araw-araw yung pagdidilig, okay lang, walang problema doon. So sana po nakatulong information na to, sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!